Magandang araw! Nandito tayong muli para sa asignaturang MTB-MLE o Mother Tongue-Based Multilingual Education. Sa unang markahan, ikalawang lagumang pagsusulit. Sa panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag o katanungan sa bawat bilang at piliin ang tamang sagot. Sa unang bilang, huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan at sa bilang 2 hanggang 11, nakikilala ang pagkakaiba ng pangalang pamilang at pangalang di pamilang. At sa bilang 12 hanggang 16, natutukoy ang mga mahalagang detalye sa nabasang kwento o tekstong pasalaysay sa pamamagitan ng pagtukoy o pagkilala sa tagpuan, tauhan at mga pangyayari. At para naman sa bilang 17 hanggang 22, nagagamit ang mga malalalim na salitang nabasa sa kwento sa makabuluhang teksto o nakikilala ang kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa kwento. At para sa bilang 23 hanggang 26, nakapagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Sa unang bilang, isulat ang inyong pangalan. Tukuyin ang uri ng mga sumusunod na pangalan kung ito ba ay pangalang pamilang o di pamilang. Isang scoop ng ice cream ay pangalang pamilang o di pamilang. Ang sagot dyan ay pangalang pamilang dahil sa isang scoop. Ibig sabihin, nabilang natin yung scoop ng ice cream. Ito ay isa lang. Pangatlo, buhangin. Ang buhangin ba ay pamilang o bilang? So, ito ay di pamilang kasi hindi natin mabibilang ang buhangin. 4, mantika. Pangalang pamilang o di pamilang? Ito ay hindi pamilang dahil hindi natin mabibilang ang mantika kung hindi ito ilalagay sa bote. 5, toyo. Ito ba ay pamilang o di pamilang? Ito ay di pamilang. At 6, pandesal. Ito ba ay pangalang pamilang o di pamilang? Okay, ito ay pangalang pamilang. At 1 kilong asin. Okay, pangalang pamilang o di pamilang? Pangalang pamilang. 8, bag. Pangalang pamilang o di pamilang? Ito ay pangalang pamilang. At 9, isang basong gatas. Ito pangalang pamilang o di pamilang? Ito ay pangalang pamilang. At 10, tsinelas. Ito ay pangalang pamilang o di pamilang? Pangalang pamilang. At 11, kanin. Pangalang pamilang ba ito o di pamilang? Di pamilang. Panuto, basahing mabuti ang maikling kwento at piliin ang hinahanap na sagot sa mga susunod na katanungan. So, babasahin ko ang maikling kwento. Ang pamagat nito ay Araw ng Linggo. Araw ng Linggo. Kaya naman, gayak na gayak sila Nanay Merna, Tatay Noel at ang kanyang mga anak na sina Maria, Sara at Jan. Pupunta sila sa simbahan upang magdasal at magpasalamat sa mga pagpapala na kanilang natatanggap araw-araw. Pagkatapos nilang magsimba ay magtutungo naman sila sa malapit na parke upang maglaro at mamasyal. Walang pagsidlan ng tuwa ang tatlong magkakapatid sapagkat madami silang oras upang magsaya at makasama ang kanilang mga magulang. Nagpalipad sila ng salipapaw na papel. Nang magtatanghali na, ay nagpahinga muna ang mag-anak at oras na para kumain nang mapansin na wala ang kanilang baon na tubig sa lalagyan. Naiwan pala ito sa kanilang bahay. Bumili na lamang ng mineral water si Tatay Noel.
Naging masaya ang kanilang salo-salo at pagkatapos ay nilinis nila ang pinagkainan at masayang umuwi sa kanilang tahanan. Tanan natin katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Nagsimba ang mag-anak, simbahan, paboritong palaruan at sa bahay. B. Namasyal ang mag-anak. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Nanay Merna, Tatay Noel, Maria, Sarah at John. So ang tamang sagot dyan ay letter D. Saan at kailan ang tagpuan sa kwento? Namasyal ang mag-anak, simba ang mag-anak, simbahan, paboritong palaruan at sa bahay. Araw ng linggo sa simbahan at pasyalan. Ang tamang sagot dyan ay D. Araw ng linggo sa simbahan at pasyalan. Ang pangyayari sa kwento. A. Sa simbahan, paboritong palaruan at sa bahay. Sina Tatay Noel, Nanay Merna, Maria, Sarah at John. Nagsimba at namasyal ang mag-anak. Naiwan ang tubig sa bahay. Ang sagot dyan after C. Nagsimba at namasyal ang mag-anak. Ano ang naging suliranin sa kwento? Simba ang mag-anak, sila sa parke, iwan ang kanilang tubig inumin sa bahay, o masaya silang nagsalo-salo. Ang naging suliranin sa kwento ay C. Naiwan ang kanilang tubig inumin sa bahay. Naging solusyon sa suliranin. Umuwi na lamang sila ng maaga. Hindi na sila kumain. Naging masaya ang kanilang salo-salo. Bumili na lamang ng mineral water si Tatay Noel. So ang sagot dyan ay D. May mga malalalim na salitang ginamit sa kwento. Ibig sabihin ng gayak na gayak, tamad na tamad, tutuwa, handang-handa, lungkot na lungkot. So ang tamang kasagutan dyan ay C. Handang-handa. Ano ang ibig sabihin ng salitang pagpapala? A. Biyaya, B. Regalo, C. Gantimpala, D. Tiyaga. Ang tamang kasagutan dyan ay A. Biyaya. Ang salitang parke ay tumutukoy sa blank. Ito ba ay A. Puok dalanginan, B. Paaralan, C. Puok pasyalan, D. Pamilihan. So ang salitang parke ay tumutukoy sa C. Puok pasyalan. Ang ibig sabihin ng salitang pagsidlan ay blank. Sabihin ng salitang pagsidlan. A. Pagtakpan, B. Pangaralan, C. Paglagyan. So, ang ibig sabihin ng salitang pagsidlan ay C. Paglagyan. Palipad ng salipapaw na papel ang mga bata sa parke. Ano kaya ibig sabihin ng salitang salipapaw? Saranggola, B. Eroplanong papel, C. Paro-paro. So, ang salitang salipapaw ay tumutukoy sa B. Eroplanong papel. Ang salitang salo-salo. Pagsasama-samang kumakain, B. Pagtitipon, C. Pagdalo sa handaan, D. Pagsasama. Ang salitang salo-salo ang ibig sabihin ay A. Pagsasama-samang kumakain. Para sa bilang 23 hanggang 26, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Ano ang unang pangyayari sa kwento? Kaya ang kanilang salo-salo at pagkatapos ay nilinis nila ang pinagkainan at masayang umuwi sa kanilang tahanan. Tapos nilang magsimba ay namasyal at naglaro sila sa malapit na parke. Araw ng linggo, nagsimba ang mag-anak na sina Mirna, Tatay Noel at ang kanyang mga anak na sina Maria, Sarah at John. So alin sa mga yan ang unang pangyayari sa kwentong ating binasa kanina? So letter C, ang unang pangyayari. Araw ng linggo, nagsimba ang mag-anak na sina Mirna, Tatay Noel at ang kanyang mga anak na sina Maria, Sarah at John. Para sa bilang
Ano ang pangalawang pangyayari sa kwento? Masaya ang kanilang salo-salo at pagkatapos ay nilinis nila ang pinagkainan at masayang umuwi sa kanilang tahanan. Pagkatapos nilang magsimba ay namasyal at naglaro sila sa malapit na parke. Ang linggo nagsimba ang mag-anak na sina Mirna, Tatay Noel at ang kanyang mga anak na sina Maria, Sarah at John. Di nang hali na ay nagpahinga muna ang mag-anak at oras na para kumain nang mapansin nila na wala ang kanilang baon na tubig sa lalagyan. Bumili na lamang ng mineral water si Tatay Noel. So ang pangalawang pangyayari dyan ay B. Pagkatapos nilang magsimba ay namasyal at naglaro sila sa malapit na parke. Ang dalawang lima, ano ang pangatlong pangyayari sa kwento? Okay, ano ang sumunod na pangyayari nung pagkatapos nilang magsimba at namasyal at naglaro sila sa malapit na parke? So, ang sagot dyan, letter D, nang magtatanghali na ay nagpahinga muna ang mag-anak at oras na para kumain nang mapansin nila na wala ang kanilang baon na tubig sa lalagyan. Kaya bumili na lamang ng mineral water si Tatay Noel. At para sa panghuling dalawim, ano ang panghuling pangyayari sa kwento? So, syempre, ang huling pangyayari dyan, letter A. Naging masaya ang kanilang salo-salo at pagkatapos ay nilinis nila ang pinagkainan at masayang umuwi sa kanilang tahanan. Okay. Thank you sa inyong panunood at pakikinig sa ating ikalawang lagumang pagsusulit sa MTB. God bless you all.